Maligayang pagdating sa isang kwentong hindi mo basta-basta malilimutan. Sa video na ito, samahan niyo kami sa isang nakakakilabot na biyahe. Kwento ito ng isang pasahero na hindi dapat isinakay. Sa isang liblib na bayan sa probinsya, may isang kwento na paulit-ulit na ikinukwento ng mga driver, isang kwento tungkol sa isang pasaherong hindi pangkaraniwan. Hating gabi noon, at tila natutulog na ang buong mundo. Ang mga ilaw sa kalsada'y kumikindat, at ang hangin ay may dalang malamig na kilabot. Dito nagsimula ang kwento ni Mang Isko, isang matandang driver ng jeep na may hindi malilimutang karanasan. Si Mang Isko ay sanay na sa gabi. Ilang taon na rin siyang nagsasakay ng mga late-night passengers, mga trabahador, estudyante, o kung minsan, mga nawawala. Noong gabing yun, siya ay pauwi na sana. Wala ng pasahero. Tahimik ang daan. Ngunit may pakiramdam siyang may kakaiba. Parang may matang nakamasid. Parang hindi siya nag-iisa. Habang umaandar ang jeep sa pagitan ng madidilim na punong kahoy, napansin niyang lumalamig ang paligid. Nagkakaproblema rin ang radyo, may static, may bulong na tila, pangalan niya. Mang Isko, Mang Isko, napailing siya, pagod lang siguro, bulong niya sa sarili. Sa kanyang pagliko, may nakita siyang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputing damit, basa ang buhok na parang galing sa ulan, pero wala namang ulan. Pauwi po, mahina nitong sabi. Walang imik si Mang Isko at agad na pinasakay ang babae. Binalika niya ito ng tingin sa rearview mirror, pero wala siyang makita. Lumingon siya, walang pasahero, pero malinaw ang narinig niyang sumakay. Narinig pa niya ang tunog ng bayad, kasing ng barya, tiklop ng papel. Malamang nakaupo sa likod, aniya. Pero bakit parang wala siyang maramdaman sa likuran? Muli siyang sumilip sa salamin, at doon niya nakita ang babae. Nakatitig ito sa kanya, mapatla, walang mata, napakadyot siya sa preno. Nang lingunin niya, wala na naman. Huminto siya sa isang lumang waiting shed. Baba na po tayo, nanginginig niyang sabi. Walang bumaba, wala ring tunog, tahimik, malamig, parang patay ang oras. Lumapit ang isang matandang babae. Manong, nakita ko kayong mag-isa lang. Kanina pa kayo dyan. Hindi ho, may sumakay na babae. Doon ho sa may kanto. Napailing ang matanda. Ay ho, matagal nang wala nang sumasakay dyan. Laging may nawawalang driver sa lugar na yan. Napatulala si Mang Isko. Kinilabutan siya mula ulo hanggang paa. Parang naglaho ang lahat ng init sa kanyang katawan. At mula sa likod niya, may malamig na hininga siyang naramdaman. Muling lumingon si Mang Isko, at sa dilim, may hugis ng babae na nakaupo, nakangiti. Salamat po sa pagsakay, sabi ng tinig na mahina ngunit malinaw. At tuluyan nang nawala ng ulirat si Mang Isko. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang jeep sa parehong lugar. Bukas ang pinto, patay ang makina. Wala si Mang Isko. Hanggang ngayon, hindi na siya nakita pang muli. Pero sa ilang gabi ng hating gabi, may nagsasabing may jeep na dumaraan, walang driver, may pasaherong nakaputi. Kaya kung ikaw ay maglalakbay sa gabi, lalo na kung may sumakay na hindi mo nakita kung saan nanggaling, magdasal. Huwag mong lingunin, baka isa siya sa mga nawawala, na hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng daan pauwi. Naranasan mo na bang mag-commute ng hating gabi? Baka minsan ay may kasabay ka na hindi mo lang nakita. Hanggang sa muli, at tandaan, huwag basta sasakay sa jeep kapag walang ibang nakikita. Mag-ingat, baka ikaw na ang susunod.